yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez At dyan. saka yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit nun ang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson? Tapang-tapang, parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold-upper, kidnapper. Pero ngayon parang tila ay talagang pang-retire na siya. Pinakita niya dito na talagang nag-ano siya eh. Pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga yung hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Oh, Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite when At he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy eh. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan eh. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo, because bata ka pa bilang legislator, no? Na in the future, even though alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika, ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Well, regarding sa ideas, kung ano yung... In firstly, general, yung sa- isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon, wala pang... We already spent millions on the ICI. Walang nangyari doon. Walang nakukulong. Walang... Actually, kahit yung sa report nila, walang... It's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, edi parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so we would have, this issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house, and no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kahit yung iniimbestiga ng yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa Ombudsman. Ibig sabihin, there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against, example, Edwin Garjola of CWS, correct? And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, ang sinasabi ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namili ng mga yan, kaya nga nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching orders is wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? And kitang-kita mo nga, na nga natin, di ba? Kahit ikaw siguro, kung Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness, imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila, sisiraan nila, i-question nila yung credibility, even meron ng mga salaysay. Di ba, ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, gaya ng Blue Ribbon Committee, katungkulan nila yun, na to get to the bottom of things. Kaso, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Ang problema ni Senator Lacson dyan sa 18 na Marines? Well, they have political interests as well. So kung sakaling maimbestigan sila, then
Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the investigation. Saka hindi niya alam kasi kung anong sasabihin ng mga yun eh. Yeah. Pag inimbestigahan niya at may sinabing pangalan, ayaw na ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez At dyan. saka yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Ayan, Marines? meron. Na nagdala silang Yes, maleta doon? meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, may Binoto ko sinabi yun, sila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago, na what do you call this, na ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yan, ha? Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Kaya nga, every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60-plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Kasi Siya ba yung nauna? Oo, Sabi niya? siya. Campaign. So, I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited nung biglang ngayon nawala, nag-evaporate, hindi niya binabanggit at all. Bakit nun ang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson, tapang-tapang, parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold-upper, kidnapper. Pero ngayon parang tila ay talagang pang-retire na siya. No? Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? If you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? So, gipit na sila. So, kahit nakasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Kanisinungalingan Oo, lang. Yeah, di ba? Eh. So, parang nagtatakip eh. Pagtatakpan mo yung mga mali, sisiraan mo yung mga gustong magsalita. Yung nagbibigay sila ng chilling effect, di ba? Kung Kiko. You know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung ano yung ginagawa nila. Palagay mo kung Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cutesa and regarding sa sinabi ni Zaldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. When At he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy eh. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Kasi pinakita niya dito na talagang nag-ano siya, pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap dun. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang korupsyon. Yes, correct. Na dapat ay ating susuriin. Diba? Pero Yeah. it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag nung 18 na yan. Eh kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi, alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ng palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot
At walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung ano dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang O, Kong bayan, Kiko, di ba? oo. Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang Independence. ganun, di ba? Oo, He doesn't care. Oo. Until now, I heard nga, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilan taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo? matino mag-isip? Yung nagmamyaw-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Eh sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, eh dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, eh wag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. at freedom of speech. We defend his right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang? Because if they continue to do that, di mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And That's true. We can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan na parang, ano ba yan? Sige, ay pangatlo. Gawin nyo na kaya. Nyo na, installment pa kayo dyan. Lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Where the Supreme Court ruled that you cannot kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo, ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Pinagmamalaki ko po yung tinuturo sa local government code na subject ko. By the way, I have a textbook in local government code in UP. Dahil yung RTC judge dyan ay si Judge Sixto Rojas Guanzon, ang tatay ko. Na tiniro niya si Secretary ng DILG. Nung sa pangalawang suspension, ay isususpend na naman, tiniro ni Judge Guanzon ang Secretary of DILG saying, you cannot do that successively. Actually, Kombing, ikaw ang kauna-unahang biktima ng power tripping. Correct. Hindi talaga ako pinaupo ni Martin Luther King. 2022 ba yan? Oo, that Imagine BBM. that, doon pa lang nakita mo na eh. Kita mo na kung saan papunta o ang destinasyon ng liderato na to. At may Supreme Court ruling Yes. na. Nauupo yung substitute ko. Mas Nandun malala na. yun, no? Si Dr. Camille Luansing Ilagan. Nandun na. At naka-ready na mag-oath sa kanya. Ayaw pa rin ni Martin Luther King Romualdez ipa-oath dahil daw si Guanzon ay dapat talagang maparusahan. Di ba Grabe. you file a case about it? May Supreme Court pa kami. Kasi ang gusto namin kung Kiko, i-delete na yan ng House of Representatives yung rule na under the Constitution, pag na-proclaim ka na at nag-oath ka na sa valid na the officer of law, automatic ang assumption of office mo. Dyan sa House of Representatives, may rule dyan si Martin na kailangan mag-ceremonial oath ka pa sa speaker. Abay kung ganyan, kahit wala manalo kami dun sa Cavite, sa Laguna, hindi pa rin kami makaupo pag nagtago si speaker na ayaw niyang
ceremonial oath. Kaya nga tawag ceremonial eh. Ibig sabihin, you can dispense with it. Yeah. Pero itong si Martin Romualdez talaga, ang laki ng galit sa akin dahil tinawag kong bangag si BBM sa mga rally. Bakit? Mali ba ako? Oh. Sinabi tingnan mo to. Kaya nangayayat ngayon si Martin Romualdez. Mataba pa siya dyan. Oo, ngayon nangayayat na siya kasi sa bigat ng mga maleta, Nag-exercise. talagang nangayayat na siya.